So, ito po yung egg pie na ginawa ko, mga kabilabs. Tada! Ay gumagawa ng coffee ko. Say hi. Hi. Okay, so ito yung realidad, mga kabilabs. Madalas, dito nauubos yung oras ko tuwing day off. A day in my life. Bilang day off today. So, kumakain pa ako ngayon ng biscuits. And so, ginawan ako ni Habi ng coffee, pampagising ko. And ang ganda ngayon ng araw. Ngayon siya ay naliligo dahil may pasok siya sa work ng 9 AM. Magko-coffee muna ako bago ako gagawa ng breakfast. Hi! Good morning mga kabilabs. Today's video, a day in my life. Wala pa tayo nagagawang ganitong video kaya gagawa tayo. Yan, so madilim-dilim pa kasi ang oras po ay 7:25. Gagawa tayo ng breakfast ni Habi. Kailangan natin bilisan kasi anong oras na. So, ito ang bahay. Alam niyo naman po, or aware na kayo sa bahay namin. Na-tour ko na kayo dito many times. Yan ang ganda ng sikat ng araw. Walang reason para tama rin. Di po ba mga kabilabs? And dahil day off ko today, papakita ko sa inyo ang aking routine. So, kukuha tayo dito ng maliit na apple. Maliit lang siguro yan. And gagawa ko ng breakfast. Then, hugasan ko muna to. Gagawa tayo ng oatmeal. So, yun yung breakfast ni Habi. Pero kaya pa? Maantay mo pa to? Yung oatmeal? Okay. Kaya pa. Maantay pa rin yan. So, ito ang realidad, mga kabilabs. Kitang-kita nyo na ang aming makalat na bahay. Pero bago ang lahat, i-peel muna natin itong mansanas. Okay. So, today's video, mga kabilabs, pakita ko sa inyo yung madalas kong gawin kapag ako ay day off. So, kailangan natin ng isip ako kung 1 cup yung gagawin ko. Sige na, 1 cup na. One cup. And then, pag binubuksan ko ang isang bagay, nilalagyan ko siya ng date para alam ko kung hanggang kailan siya kasi 5 days lang to. So, kung 4 ko siya binuksan, 9 ngayon. So, kailangan maubos siya ngayon. Ito yung gagamitin natin. Pero usually, kasi kay Habi to, sana, ang fresh milk sana ang gagamitin ko. Kaya lang, may expired na. So, ito munang gamitin natin. Pang diet. So, hindi sapat. So, dadagdagan ko siya. Ayan. Parang 1:3 ang gagawin ko. Di ba 1 cup siya? Tingnan na lang natin mamaya kung kailangan pang lagyan. Tapos yan. Tapos ito si Habi. Say hi to them. Oh. Sensor. Sensor. Nagawa ko ng vlog a day in my life kasi wala pa ako nagagawang a day in my life. Tatago kasi alam niya may camera. So, itong breakfast na ito mga kabilabs, ayaw niyang gawin pag wala ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Ako lang dapat ang gagawa para sa kanya. Pero kung wala ako dito, be, anong madalas mong kinakain? Pakita mo sa kanila. Kellogg's. Cornflakes. Or yung Weetabix. Nanawa na siya sa Weetabix. So, ito naman, gumagawa siya ng kanyang fruits. Kasi di ba madalas kabilabs ako ay panggabi. So, kailangan niya matuto. Hindi dapat lagi nakaasa sa akin. Amazing! Okay, so, as you can see mga kabilabs, sumabog na siya. Nag-toilet po kasi ako. Ingat ka na. God bless. So, as you can see, di na siya nagpakita sa inyo mga kabilabs, pero nagpaalam po siya. Ayaw niya pong magpakita sa vlog, kaya i-respect po natin
yung kanyang decision. Minsan kasi mga kabilabs, nasa moody talaga yung anak namin. May time na nagpapa-vlog siya, may time na hindi. So yun, pupunta siya sa parking lot para kunin yung sasakyan. Ay, doon pala siya nag-park kagabi. Naubusan siguro siya ng space kasi pumasok din po yan sa Domino's kagabi. Ay, may mga parking kasi dyan. So, dahil Saturday ngayon, ang trabaho ni Aizel ay sa nursing home. And during night, ay sa Domino's naman. Okay, so ito na po siya mga kabilabs. Gumawa ako ng pang-dalawa para yung breakfast ko, hindi na ako gagawa. Marami po kasi akong gagawin ngayon. Kailangan i-maximize natin yung oras ng day off natin. Kasi pag day off natin, ang bilis lagi ng oras. Okay, so toppings natin yung apple na natira kanina. So si Habi ay sugar ang nilalagay niya. Ako naman ay either maple syrup or honey. Then, naglalagay din po ako nito ng mga nuts. Sabi ko sa kanya maglagay din siya ng mga nuts para hindi boring kainin. Kakain na si Habi. Ako mamaya pa kasi namalansya muna ako. Okay, so ito yung baon niya mga kabilabs. Pork steak with rice and then apple with orange. Okay, so balik tayo sa kwarto dahil ako ay mamamalansya. Ngayon lang yung sinabi kasi na palansyahin ang kanyang uniform. Paano ako mamalansya? Inuuna ko muna ang kwelyo. Then, saka yung sleeve. Ito yung pinakahit kong gawin. Ang mamalansya. At magtupi. Pagtambak yung plansyahin ko mga kabilabs, asahan mo meron na akong ano dyan, pinapanood or meron akong pinapakinggan. May Spotify akong pinapakinggan. Para hindi ako mabored. After ng sleeve, yung laylayan naman. Okay, one down. When I think about his grace, his freedom, something like a woman prays. I'm grateful for the loving that you gave. Reality ng buhay, hindi naman agad-agad ay diretso tayo ng toilet, especially kapag may nag-aantay sa atin. So, kailangan unahin muna natin sila. It's so amazing. No matter who we are. Okay, so ito yung gamit ko mga kabilabs sa Body Shop. So, may ginawa na tayong vlog about sa aking skincare routine. Brand new street and brand new me. Side by side by. So, before ako mag-moisturizer, naglalagay muna ako ng eye serum. Alam nyo na yan mga kabilabs. So, paubos na siya. And mahilig ako maglagay mga kabilabs ng date kung kailan ko siya binuksan. And nung June 12 pa kasi to. Ngayon ay August 9. So kailangan na natin bumili. So ganito ang ginagawa ko, realidad mga kabilabs. Twice a day ko ginagamit ito sa umaga at sa gabi. So yung moisturizer na gamit ko, vitamin C din. And, di ba sabi ko sa inyo, ayoko nandito ako kumukuha. So, ibinubuhos ko dito. Para dito na lang ako kukuha from time to time. Galing din po ito sa Body Shop. And as you can see, paubos na siya. So, may gagawin tayo. Papakita ko sa inyo mamaya yung gagawin ko. Okay. So, meron ako dito mga kabilabs. Humingi din ako sa Body Shop. Kasi sabi ko, kasi sa shop nila, marami kang makikitang ganito. Ito kasi ginagamit talaga nila. Para sa mga pang-tester nila. So sabi ko, pwede ba akong makahingi? Hirap kasi maghanap nito. Kung bibili man ako yun, nahirapan din ako maghanap. So ayan siya mga kabilabs. Ayan. So gano'n ang ginagawa ko. Ayan o. Good for siguro mga 1 week yung mga ganito. And binuksan ko siya ng July 21. Sa mga cosmetics ko, malimit, naglalagay ako ng date para alam ko kung hanggang kailan sila. Like, sa lipstick. Kasi yung mga lipstick, foundation, pressed powder, yung mga yan mga kabilabs ay na-expired. So, kailangan aware tayo kung kailan natin binuksan. So, as you can see, may natira dito. So, ilalagay ko naman siya sa aking leg. Sa napanood ko, importanteng
lagyan din ng leeg kasi dyan nakikita talaga yung edad natin. Pag nangungulubot yung leeg, may mga nagpapabotox, diba? Pero pag tumingin ka sa kanilang leeg, doon mo makikita yung talagang edad nila. So, kailangan pataas. Kung napapansin nyo, pataas ako maglagay. Para, sabi nila, kasi nagsasagi, diba? Pagka as you age, bumababa yan. So, itataas mo siya. And, every time na nagtututbrush ako, kailangan meron ako moisturizer. Lip gloss. Ayoko kasi ng dry. So, kahit nasa bahay ako, ganito talaga yung routine ko mga kabilabs. Naglalagay talaga ako ng lip gloss. Yeah, alis na ako. Okay, goodbye. Natrabaho mo lang din, ha? Bye. Bye. Okay, so dahil mag-isa lang ako sa bahay, ang sarap kumilos, di po ba mga kabilabs? So magagawa ko ang mga kailangan kong gawin. Mas may focus kapag mag-isa ka lang sa bahay. So nandito pa yung mga kalat, linisin natin lahat yan. And hindi pa ako nag-breakfast kasi kanina, di ba, pinagkape tayo ni Habi. So mamaya ko, iinitin ko na lang po yan pag nagutom ako kasi, ayan, magna-9 pa lang. Pero sobrang init. Buksan natin to. Kailangan ko ng hangin. Tingnan nyo. Nung nag-Cornwall kami, hindi ganito kaganda ang panahon. Na-enjoy sana namin ng bonggang-bongga. Ayan. So, ang plano kong gawin ngayon ay just keep on watching. Ipapakita ko sa inyo. Alexa, stop. Okay, so baka makapiright tayo. Patay muna natin ang ating radyo. Radyo? Okay. So, ibalik na natin lahat ng ginamit natin. Ito mahirap sa day off. Yung may iwan sa bahay. Ganyan-ganyan lang yan. Pero mamaya, tanghali na. Okay. Nalimutan ko ibabaran yan kasi nga di ba na malansya tayo. So, tapon muna natin ito. So, itong puti sa plato, ito sa mga kaldero, ito sa mga tumbler, and ito sa mga mahihirap na kaldero. Yan. Kasi minsan ayaw kong masebohan yung aking kamay. Meron tayong hand soap. Ayan for dishwashing, for the dishes. Okay, so buti na lang maganda yung sikat ng araw, pero kailangan pa rin natin ng ilaw kasi gagawa tayo ng egg pie. So, ngayon ko lang ito ipapakita sa inyo, yung paggawa ko ng egg pie, pero I've been doing this for more than a year now, or since we came here sa UK. Okay, so as you can see mga kabilaws, may timbangan tayo dito. Dahil kailangan sukatin natin ang butter na ating ilalagay. So, una kong ginagawa, yung paglalagyan ko, kailangan alam ko siya. Kasi kailangan ko lang ng 70 grams. Okay, so okay na yan. 275 pero okay na yan. Okay, sunod naman natin susukatin ay ang ating flour. So, kailangan natin ng 1 cup and 1/4. So, nakikita yung mga kabilas, may notebook ako dyan. Nakalagay yung mga recipes ko. Yung ibang recipe na nandyan, galing pa yan sa Israel. Yung mga ginagawa ko sa Israel, dinala ko dito sa UK. So, ang sunod naman ay pinch of salt. Then, saka na natin ilalagay yung ating butter. O, diba? Napakahirap niyang hanapin. Nasa kailaliman. Okay, so ito yung kailangan natin.
Okay, sunod naman, 1/4 na cold water. Ayan. 1/4 lang. Around you, girl. I can't live without you. Okay, so malapit na siya sa katotohanan mga kabilabs. Yeah, so ginagamit ko ito pang ganyan para mas madali. I think ganito rin gumawa ng pandesal. O daw nagkakamali. Lalaki talaga yung muscle mo dito. Okay, ayan. So, okay na siya mga kabilabs. Ipo-form na lang natin na ganito para mas madali siyang ilagay sa base mamaya. Sunod naman po, ilalagay natin sa plastic wrap. Yan. Saka natin siya i-fridge. Ibabad muna natin siya sa fridge while doing the filling. Ayan. So, ganyan lang siya. And, gagawin na natin yung filling na sinasabi ko sa inyo mga kabilabs. So, kakailanganin natin ng condense and evap. And, syempre, eggs. Itong eggs, kailangan naka-room temperature siya. Ibig sabihin ng room temperature, nakalabas na siya sa fridge ng ilang oras. Alright. So, kailangan natin ng malaki yung Pyrex dito. Ayan. So, as you can see, dami ko ng mga na-invest na mga pang-baking kasi yan talagang hilig ko. Nagsimula itong hilig ko nung nasa Israel po ako. Paghihiwalayin po natin yung egg yolk saka yung egg white. So, dalawa lang na egg white ang kakailanganin natin para sa toppings mamaya. 'Di ba? Ang egg pie, makikita nyo may sunog siya. So i-set aside natin 'to para ito sa toppings mamaya or sa pinakaibabaw. And ilagay natin dito yung mga egg yolk. Ito gagawin ko na siyang wala kasi akong paggagamitan ng egg white. So itatapon ko na siya. Wala akong time na gumawa ng merengue or mirang. So, madalas tinatapon ko na lang siya. Madali lang gawin ng egg pie. Ang ano lang, problema lang sa kanya, matarabaho. Madali pero matarabaho. Ano yun? Simple lang yung mga ingredients niya. Hindi siya complicated. Madaling hanapin. Pero yun nga, maraming cheche-boreche at medyo maglalaan ka talaga ng oras. 2 hours, at least 2 hours. So, para hindi sayang yung oras ko, minsan 2 tray yung ginagamit ko. Meron pa akong extra nito. Pero I decided na isa lang gawin ko today kasi meron pa akong ibang gagawin bukod sa egg pie. So, hugas muna tayo ng kamay. Sunod naman po ay buksan na natin ang ating mga condense. Mga dilata ba? So, kailangan natin ng whisk bago ang lahat. Lagyan na natin ang ating condense. Vanilla extract. Maghugas muna tayo ng kamay. Naanuhan kasi siya. Hindi ako komportable kapag malagkit. Hindi ako komportable pag malagkit. Okay, so kailangan ko ng 1/2 teaspoon ng vanilla. And then, pinch of salt. Tapos, 250 ml na evap. Kailangan 1 minute. 1, 2. Yan. 30 seconds kasi isang pindot. Okay, so kailangan warm yung evap para ma-dissolve yung condensed milk saka yung egg yolk. So, while doing that, i-okay na natin ang oven. Painitin na natin siya. Okay, 1 minute is over. Ayan, lagay na natin dito.
O, diba? Na-dissolve agad. So, dito muna siya. Kasi gagawin na natin yung egg white. Nasaan si egg white? Ito. Kailangan natin ng whisk. Or electric hand mixer. So, okay na yung ganitong texture, mga kabilabs. Bago natin ihalo dito, i-form muna natin yung base. Okay, so ito yung ginagawa ko, mga kabilabs. Yan, gaganyan ko lang siya. Yan. Wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. So, ngayon naman mga kabilabs, ilalagay na natin siya dito sa ating base. Tada! Tapos, gaganyan-ganyan lang natin para pumunta siya sa ilalim. Okay, so kailangan natin ng tinidor later. Pero ngayon, ipo-pour muna natin siya ng ganito. Tapos, saka natin siya bubutasin sa gitna. Ganyan-ganyan lang. Yan. Tapos ito yung purpose din. Para may design siya mamaya. Alright. O, diba? Ito, kailangan naka-ready na siya. Ayan. Lagyan na natin dyan. And, saka natin ituloy yung ating filling. Ulitin natin. Kailangan na natin. Ito nang gagamitin natin. Hindi yung whisk. Spatula na dapat. Paghaluin lang natin. Yan. Tapos, haluin lang natin ng kaunti. Huwag yung sobra, mga kabilabs. And then, kailangan natin ng pangsala. Kasi lalagay na natin dito. Mas maganda to kung may kasama ako, diba? Alright. Sasalain natin naman ngayon. Look at that. So, dahil wala tayong kasama, wala tayong katulong na magsaside nung nasa bowl. So, ito na yung secret kung bakit mayroong kulay dark sa ibabaw ng egg pie. Kasi, go! Ayan. Ilalagay naman natin siya sa ibabaw. Kaya siya sinasala. Ayan. Ganyan lang siya, mga kabilabs. Okay. Walang kamatayang hugas na naman, mga kabilabs. So, dahil wala tayong katulong, make sure na nakabukas na yan. Para isasalang na lang natin. So, ang temperature na nilalagay ko ay 180 degrees Celsius for 15 minutes. So, ito na yung kalat natin, mga kabilabs. Medyo matrabaho talaga ang pagbe-bake. Matrabaho kasi ang dami mong ginamit. Lilipitin muna natin lahat to. Dahil meron pa tayong second batch. Gusto kong, pag nagbe-bake ako, marami akong ginagawa, marami na akong binibake para minsanan na ba. Sayang kasi, sayang yung time. At para kakain ka na lang, bubuksan mo na lang yung ref kapag nagutom ka. Alexa, stop! Okay, so next naman po natin gagawin ay lemon cupcake. Isa ito sa paborito ni Aizel. Kaya gusto ko, pagdating niya galing work, magugulat siya. So, dahil lemon cupcake ang gagawin natin, ihanda muna natin ang zest. Lemon zest. So, yan yung pinaka nagpapalasa sa cupcake natin. So, okay na yung ating egg pie, mga kabilabs. Patay na natin. Tada!
Okay. Yan ang ating egg pie. Sobrang dark siya ngayon. Okay, so gawin na natin ang ating lemon cupcake. Kailangan natin ng 1 cup. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ko ito ginawa dahil nagawan ko na po ito ng tutorial. And ang maganda dito sa lemon cupcake, 30 minutes lang, all in all, meron ka ng lemon cupcake ready to eat. Napakadali lang gawin nito, unlike sa egg pie na kailangan mag-spend ka talaga ng 2 hours doon. Dito 30 minutes lang meron ka ng lemon cupcake. So kung gusto niyo pong mapanood yung tutorial, kasi isa yan sa favorite ni Aizel at ng asawa ko, ilalagay ko po sa description box below. Okay. Alexa, stop! Nakakapagod. So, alas 12 na mga kabilabs. Kung natatandaan nyo, nag-start po yata tayo ng 9:30. And, ito na yung finished product. Okay, so ito na yung finished product mga kabilabs after 2.5 hours. So, lemon cupcake at egg pie. So, madalas, hindi ko sinasabi sa mag-ama na ako ay magbe-bake kasi gusto ko makita yung genuine reaction nila, and madalas yung natatanggap ko naman na reaction nila ay maganda. Kitang-kita ko na masaya sila kasi sinipag ako mag-bake. So, palalamigin muna natin dito, and ang gagawin natin ngayon ay mag-i-edit na po tayo ng mga vlogs. Okay, so ito po yung reality, mga kabilab. Dito talaga nauubos yung oras ko every day off. Dahil ako ang nag-i-edit ng mga vlogs. And mostly, sa isang vlog po kasi talaga umaabot ako ng ilang araw bago matapos. Okay, so ito po ang aking routine. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-i-edit ng video. So, ang ginagawa ko ngayon, pinipilit kong matapos. Sana, gising pa kayo pag in-upload ko kasi magto 2 o'clock na dito. So, sa Pinas 10 o'clock na ng gabi. So, itong pag-i-edit ko mga kabilabs, ito na yung gagawin ko buong maghapon hanggang sa gumabi. And, good thing naman na si Habi kasi ay nagluluto na siya. Kapag day off niya, nagluluto na siya ng maraming putahe. So, ini-stack namin sa ref and iinit na lang namin pagkakain kami. So, ganun yung routine po namin mga kabilabs. So, pagdating niya mamaya, kung anong reaction niya, papakita ko na lang sa Facebook. Sa Facebook ko na lang i-upload. So, see you there. Thank you for watching nga pala mga kabilabs. Have a blessed weekend po sa inyong lahat. Meanwhile. So, ayan ang binata ko mga kabilabs. Dahil ang oras po ay 4 o'clock na. So, nagbabuzzer po siya. Nandito yung susi. Hindi nila dinala. Woo! Hello! Saan anak mo? Ba? Ayos.